bumalik. Kumusta? So, matagal-tagal din hindi nakapag-vlog. 1 month talaga. Whole month of February kasi yung last vlog is yung yung birthday mo, love, ng January 30. Then after that, hindi na nasundan. 1 month talaga. So, may mga nag-message kung kumusta na daw kami. So, okay lang naman po. Salamat sa sa pag-message, sa pag-check. At yung mga kaibigan na pumunta sa store to check kung kumusta na rin daw. So, okay naman. Thank you. Nakaka-touch naman yung concern nyo. Charing! Feeling gira ka, girl. Pero talaga super thank you sa sa pag-check nyo sa amin kung okay lang kami. Okay lang kami. Kaya hindi nakapag-vlog kasi po I am pregnant. 7 weeks na po yung yung tummy ko. And then hindi nakapag-vlog kasi nga nahihilo, tapos busy din sa work. Tapos minsan tumutulong din ako sa kabilang store, and then yung isang store ay malapit na mag-open. So yun, ang daming ganap, ang daming kabisi-bisihan ang show, guys. So yun, ngayon pupunta kami sa clinic, doon sa clinic kasi nga nagpa-CBC ako, tapos check ng thyroid kasi yun yung ni-require ng family doctor namin. So yung family doctor namin ay nasa 17th Ave siya. So yun, nagpa-check up kami nung February, February 5. Pumunta kami February 5, and then yun, so positive yung pregnancy test, pero hindi kami naniniwala, or hindi pa talaga yun, love, parang hindi makatotohanan, So kaya pumunta kami doon sa clinic, and then tinest yung urine ko, so confirmed nga, so positive si girl. And then yun, nagbigay siya sa akin ng vitamins, yung folic acid. And then binigyan niya ako ng mga test. So nagpa-ultrasound, and then CBC, thyroid, then urine na naman. So ngayon nandyan na daw yung result ng CBC ko, or yung blood works ko, kaya pupunta kami doon. So sana lang okay lahat. So yun, guys, yun yung dahilan kaya hindi ako nakapag-vlog. So but now we're back, and we'll update you later. Okay, see you later. So, yan, guys. Dyan po yung clinic na pupuntahan namin. Yan. So, 4 p.m. yung appointment. Kaya, pasok na tayo, guys. So, sana okay lang lahat yung blood works result. Okay. So, sama ka lang? Ano pa ba ako? Makabili ako ng Oras kaldo. Pwede. Sige, bye-bye. So, yun nga, guys, kararating lang namin sa bahay, and then thank God, okay naman yung blood works ko, and then yung dugo ko din, okay din. Tapos, sabi niya may infection daw sa urine, pero sabi niya, normal lang yan sa mga pregnant women, nothing to worry. So, thank God naman. And then, babalik ako after 1 month doon, para na niya ako ata. Parang i-endorse niya ako sa obigay ni Dr. Kadima. Kasi family physician siya eh. General specialist siya. So, yun. Babalik ako after 4 weeks. So, thank God naman. And then ngayon, magluluto kami ng arroz caldo kasi malamig sa labas. Malamig sa labas, guys. Kaya, luto kami ng arroz caldo ngayon. So, I'll get back to you later. Grabe yung snow today. 88%. Tapos 15 cm ba to? Grabe naman kapalab, no? Malalim. Ingat talaga sa mamaneho. Kasi kahapon, whole day yun. Pero konti lang. Pero siguro nung madaling araw, talagang bagsak. Tomorrow, mainit naman na rin Sunday. Hi everyone, and welcome back to another vlog. So, ang tagal nating hindi nakapag-vlog, more than 1 month. But now, I am back for another
topic, short teacher ka girl. So may mga nag-comment, may mga nag-message kasi magpapakasal daw sila dito sa Canada. So paano ba daw yung procedures? Ano ba daw yung mga kailangan nilang gawin, mga papel na i-submit? Well, i-share ko sa inyo kung ano yung mga papers na inihanda namin ni Ray, anong ginawa namin, first step until sa day ng inyong kasal. Yung sa amin ni Ray pala ay civil wedding. And then, kung gusto nyo naman, church wedding, nasa sa inyo lang. But first, kailangan nating pumunta ng registry. Pupunta tayo ng registry para kumuha tayo ng marriage license. So, nung nagpunta kami ni Ray doon sa registry, sinabi lang namin doon sa counter na andito kami para kukuha ng marriage license. And then, binigyan kami ng form. And then, tinanong kami kung married ba kami before sa kanya-kanya naming partner before. Sabi namin, hindi, totally single talaga kami. Tapos binigyan kami ng form and then sinabi i-fill up namin yun. Doon sa form na yun, isang form lang yun. Bali, dito sa side na to ikaw, dito sa side na to yung partner mo. And then details nyo, and then details ng both parents nyo kung saan sila ipinanganak, and then origin nyo, address nyo dito sa Canada, then signature. After nyo ma-fill up na yung form na yun, ibalik nyo yun sa counter. So pagdating doon, hingin yung ID nyo and then i-encode niya sa system. So while nag-encode siya sa system, tinanong ko siya, so what if married kami before? I mean, isa't isa sa amin, may mga partner or annulled divorce. So, sabi lang nila, kailangan nila ng proof na divorce kayo, annulled kayo. Tapos, kung ikinasal kayo before, tapos namatay yung partner nyo, kailangan lang nila ng death certificate at yung marriage certificate nyo before sa previous partner nung namatay. So, yun lang naman. And then, pag both single naman talaga kayo, hindi talaga kayo ikinasal ever, ay walang problema. ID nyo lang, fill up the form, and then magbayad ng $100. So, walang sinumar na hiningi sa amin ni Ray. ID lang talaga, fill up the form, bayad $100. And then, after nun, pinaproceed kami sa isang window at doon print out na yung marriage license namin. So, sinabihan kami nung nag-print out na yung marriage license ay valid siya for 3 months. So, before ma-expired, within 3 months, dapat ay makasal kayo. And then, pinapacheck sa amin kung tama na ba daw yung details doon sa marriage license. And then, signature, and then, yun na, tapos na. So, sinabihan kami na best wishes. So, thank you. Yun lang, napakadali lang. And then, ayun, nung umalis na kami sa registry, ang next naming inasikaso ni Ray ay pumunta kami sa Chinook Mall. So, may nakita kami, People's Jewelry doon sa loob at bumili kami ng wedding ring. So, sakto, pagdating namin doon may promo sila or may sale sila ng mga wedding rings. So, pagpunta namin doon, sinabihan namin na naghanap kami ng wedding rings. So, okay. So, dinala kami doon sa section na yun. And then, ang dami talaga doon, guys, na mga wedding rings. Iba't ibang design, iba't ibang presyo. So, may mura, may sobrang mahal naman. Kung gusto nyo yun, depende sa disenyo, no. So, ang sa amin naman ni Ray, ang napili namin, naka-promo na siya. Instead of 3,000, so, ang nabayaran lang namin nasa 2,090, ganon. So, free cleaning, free appraisal, and then free resize. So, yung sa akin, nakuha ko agad kasi sakto na sa, sa finger ko. Yung kay Ray, binalikan lang namin kasi nga, ipa-resize pa siya. Sobrang laki. So, ito yung napili namin. Bale, ito yung engagement ring ko. So, ito naman yung wedding ring namin. So, ayun. Para matchy siya. So, may mga silver doon kung anong gusto nyo nandoon talaga. Affordable lang siya talaga. So, kung gusto nyo naman yung mga $5,000 to $10,000 na mga wedding rings, ay available din po yun. And then, next nun, binalikan na lang ni Ray after 1 week or 2 weeks yung yung ring niya. Tatawagan siya para balikan. So, and then, after that, ang ginawa namin ay naghanap kami ng licensed marriage officiant dito sa Calgary. So, i-google nyo lang, maraming lalabas doon. Tapos, mamili lang kayo. Yung sa akin, may 3 akong pinagpipilian
na marriage officiant dito sa Calgary. So yung una, hindi siya available sa morning. Kasi ang gusto talaga namin, morning kami kasal. Kasi sabi nga nila, marami daw blessings or makakatanggap ng blessings or blessed daw ang magpakasal ng morning. Char. Tapos yung second naman, hindi siya available sa araw na yon na gusto namin. So nakaset yung civil wedding namin ni Ray, October 29, Sunday. Kasi Sunday, yun yung araw na mostly sa mga kaibigan, kakilala namin, walang trabaho. And then sa tatlong marriage license na napili namin, si Tamara Jones, available siya on that day and then morning available din siya. So sinabi namin, okay, gora na tayo dyan. So, ang singil naman nung taong nagkasal sa amin or yung licensed marriage officiant ay nasa $285 lang kasama na ang pagpa-register niya doon sa kasal nyo. So, that's after 2 weeks. Pagpupunta kayo doon sa registry, nandoon na yung marriage certificate nyo, available na yung marriage certificate nyo. So if ever naman gusto nyo magpakasal outside Calgary, like for example sa Banff, Canmore, Jasper, or sa mountainside, ay mag-additional lang kayo doon sa bayad para sa kanya kasi yung travel niya papunta doon kung saan nyo gustong magpakasal. Pero kung inside lang sa Calgary, may specific siya na rate. So hindi ko lang alam kasi that was last year's rate. Baka this year, baka nag-increase si Tamara Jones. But i-try nyo lang. Ilagay ko dito yung page niya or yung website niya. Baka kung gusto nyo siyang makontak. So ang nakagandahan pa nun kasi nung October, sa araw ng kasal namin, akala namin na warm siya. Kaya lang, pag early morning or like 10 a.m., malamig pa siya sa labas. Kaya nag-email or nag-message agad sa akin si Tamara. Sabi niya sa akin na hindi na lang tayo pupunta doon sa Baker's Park. Dito na lang tayo sa bahay namin kasi malamig sa labas. So sinabi namin, okay, sure. So minessage na rin namin lahat yung mga in-invite namin sa kasal namin na change tayo ng venue. So doon na tayo mag-meet sa bahay ng magkakasal sa amin. So, binigay niya sa amin yung address. And then, yun, doon na kami kinasal sa bahay ni Tamara Jones. Napakabait niya, napaka-accommodating, at hindi ka talaga kabahan. And if ever, kagaya sa amin ni Ray, nahiya kami yung mga vows. So, sabi naman niya, that's okay. Kasi, susundin nyo lang naman ako kung anong sasabihin ko, repeat after me lang. Pero kung gusto nyo na naman na may sarili-sarili kayong sasabihin sa partner nyo, so nasa sa inyo lang yun, pwede siyang mag-create para sa inyo, i-request nyo, at pwede din naman kayo-kayo lang. So, yun. And then, after that, sa araw ng kasal nyo, kailangan may 2 witnesses kayo. So, yung mga witnesses na yun, ay dapat adult, of course. Tapos marunong umintindi ng English. Yun lang. At then yung IDs nila. So, i-present nyo yun doon kay Tamara Jones together with your marriage license. So, marriage license, tapos yung both IDs nyo, ibigay nyo yun sa taong magkakasal sa inyo. And then, yung 2 witnesses nyo, dapat yung ID din nila, ibigay nila doon. Kasi may pipirmahan kayo doong papel. And then, yung parang temporary marriage certificate niyo, parang ganon. So, after that, after ng kasal, wala na, picture taking. So, next, ang ginawa namin na naman after naming makahanap ng taong magkakasal sa amin, ay naghanap kami ng photographer. So, yung photographer naman na nahanap namin online, available din siya sa araw na yun. And then yung iba naming nakontak, hindi sila available. $200 per hour yung singil niya sa amin. Tapos magaling din siya. And then, talaga siya on time, marunong siyang mamili ng lighting, mga ganun. So, i-share ko rin dito yung link, yung photographer na nagkasal sa amin, baka gusto nyong i-contact siya. And then after that, lahat ng payment interact lang doon sa nagkasal sa inyo at doon sa photographer. So interact lang. Sabihin niyo lang sa photographer, ganito yung namin, venue, ganito yung oras, saan kayo mag-meet. So yun lang. So that's $200 per hour. Tapos nasa 85 pictures to 100 yung ibibigay niya sa inyo. And then, yun, HD, sa email, pwede nyo i-download lahat. Pwede nyo i-print din. So, after nun,
naghanap na naman kami kung saan namin papakainin yung mga in-invite namin. Good thing Sunday doon sa sa Grey Eagle Hotel and Casino. So may sila doon, lunch buffet, Sunday lunch buffet. Kaya doon ako nagpa-book ng ng 10 guest. So pa-book lang, and then after tatawagan kanila na to confirm your bookings, and then I think mura lang din doon yung lunch buffet nila. I-share ko rin dito kung magkano. That's every Sunday may lunch buffet sila, so pwede kayong magpa-book doon ng long table, ganon. And then after that, yun lang yung preparation talaga namin sa kasal namin ni Ray. First, registry. Second, marriage officiant, licensed. Then, third, yung maghanap kami ng ring. Then, fourth, maghanap ng photographer. Then, fifth, maghanap ng restaurant kung saan pwedeng kumain. And then, what else? Parang yun. Oh, also, yung mga damit na sinuot namin rin, naghanap actually kami sa Pinterest. So, may nahanap ako doon na yung parang lang ba, formal casual, parang ganon, modern, something ganon. So naghanap ako sa Pinterest, may nahanap ako doon, kaya lang hindi naman bagay sa akin. Pumunta kami doon sa Chinook Mall, pumunta kami sa Sunridge Mall, even sa Cross Iron, yung whole white lang ba siya, tapos long sleeve. Kaya lang para akong suman, parang bud doon kasi ang juba-juba ko. So nakahanap ako ng dress doon sa Sunridge Mall sa second floor. May sila doon, mga gowns. So pinasok namin yon at nabili ko lang yung gown ko for $25. And then yung kay Ray, doon siya nakahanap naman sa Banana Republic. So i-share ko din dito yung picture, yung first na choice ko from Pinterest na hindi talaga bagay sa akin, na para talagang bud-dry. So yun, kaya hindi ko tinuloy. So sabi ko, mag-dress na lang ako kasi para hindi kita yung mga Belbilicious dyan. And then, yun lang. So, makeup, ako lang nag-makeup sa sarili ko. Sa hair ko, ako lang. And then, yun lang naman so far, guys, ang mga preparation namin. So, if ever naman gusto nyo magpakasal sa church, kuha pa rin kayo ng marriage license, and then punta kayo doon sa church kung saan nyo gusto magpakasal, kausapin nyo yung priest doon or kung sino man nandoon, kasi baka may seminar sila, di ko lang alam. Pero pag civil wedding, diretso na. And yun, preparation pa sa mga entourage, mga ano. Pero kung gusto nyo rin doon sa park kayo, so kailangan nyo mag-rent ng ark, ng chair. So may ibang mga park naman dito sa Calgary na kailangan yun permit. Pag malakihan na siguro yung nyo, yung malakihan kasal na doon sa park na yun. Pero pag kunti lang, mga 8 yung mga guest nyo, kasama kayo or 10, walang problema. Hindi na kailangan ng permit. So, yun lang naman guys ang ma-share ko sa inyo pag kayo ay nagpapakasal. And then if ever punta na kayo doon sa registry, kasi kunin nyo na yung marriage certificate nyo, magbayad lang kayo ng $50. Then, isi-send nila sa mail nyo within 3 to 5 days. Yun. And then after that, mag-change na kayo ng status din. So, from Miss to Mrs. So, from yung family name to family name ng husband nyo. So, yun lang naman guys. And then, what else? Yun lang. And also sa mga nagtatanong about sa agency ko, kung ano ang agency ko papunta dito, kasi nakaka-receive pa rin ako ng mga messages kung ano ba daw ang agency ko papunta dito. Ang agency ko ay Skill Select Immigration from Dubai. So, yung kaibigan ko rin, paalis na rin siya, papunta siya ng New Brunswick. So, 1 year din ang hinintay niya kasi at first, tinanapan siya ng employer, pero walang nahanap sa kanya, kaya nag-proceed sila sa ibang option. So, na-approve siya for PR. So, sa New Brunswick naman siya makakapunta or mapunta. So, yun, Skill Select Immigration, new agency ko. So, free consultation, mag-email lang kayo sa kanila, and then tatawagan nila kayo, discuss. So, pag magbayad kayo, may processing fee sila, non-refundable. Ayun. So, yun lang guys sa mga nagtatanong. Skill Select Immigration from Dubai ang agency ko. Char, pabalik-balik ka girl. So, yun lang guys. And then,
I think that's it. Thank you for watching and I'll see you next time sa next vlog ko. Thank you. God bless everyone. Bye!